Please subscribe to for my my channel. YouTube channel. Prologue. Are you sure you want to do this now, babe? Nag-aalalang tanong niya sa dalagang si Vivian. She had turned 20, 2 months ago. And it was his 25th birthday. 2 taon na silang mag-boyfriend. Pero iyon ang unang pagkakataong nagsama sila sa isang silid at naging intimate sa isa't isa. Hindi naman dahil santos siya kaya nagpigil siya sa 2 taong lumipas. Gusto niyang maging conservative ang kanilang relasyon. Dahil plano naman niya itong pakasalan sa susunod na taon pagka-graduate nito sa college. Naroon sila sa hotel na ito mismo ang nagpa-reserve para sa kanyang kaarawan. She ordered the best meal at the hotel restaurant. And they had wine, at nang halos maubos na nila ang wine inaya siya nitong sumayaw. She even prepared romantic music. Na hindi naman niya tinangihan. Napakaganda rin kasi nito, kaya hindi niya nagawang pigilan ang kanyang sarili halikan nito. Nang bigla siyang matauhan ay tumigil siya sa pag-angkin sa labi nito. Mariin siyang pumikit. He did made promise to her father na ingatan at igagalang niya si Vivian bago ito namatay a year ago. Wala nang ibang kamag-anak si Vivian maliban sa pinsang sinasabi nitong nasa ibang bansa. Ayaw mo ba? Namumula ang mukhang tanong nito. Halatang tipsy na rin pero halatang nahihiya rin ito. Marahas naman siyang napalunok. Akala ko gusto mo gawin natin to sa honeymoon natin. Naninigurong tanong niya. Abot langit ang pagpipigil niya na huwag baliin ang kanyang pangako sa ama nito. Pero sa pagkakataong ito paano niya pipiligilan ang kanyang sarili? Which is weird dahil sadyang konserbatibo si Vivian dahil na rin sa mahigpit na pagpapalaki ng anak nito noon. Hindi ba ako mumultuhin ng papa mo kung sakali ha? Pagbibiro niya dito. Subalit hindi niya masabi kung ano. Mukha itong masaya pero there is something else in her eyes. Oo, at mahal na mahal din kita Vivian, ikaw ang bebang ng buhay ko. Matamis naman itong ngumiti. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Mahal kita James, higit sa anuman sa mundong ito. Mahal na mahal din kita Vivian, and that won't change. Buong pusong pag-amin niya dito. At mula nga sa araw na yun, Vivian and him had planned their future ahead. At maligaya sila pareho. Lumipas ang halos 4 na buwang nagsama sila sa iisang bubong kahit wala pang kasal. But secretly he had made his plans. At plano niyang surprisahin si Vivian. Subalit sa araw na plano niyang mag-propose dito nang umuwi siya sa bahay nito. Kung saan nagpaalam itong doon muna matutulog. Hindi niya inaasahan ang maabyute niya doon. Bumagsak sa sahig ang hawak niyang bulaklak. At bilang umakyat sa ulo niya ang lahat at ng dugo niya dala ng marahas na pagsikdo ng kanyang puso. What is this? Umalangaw-ngaw ang malakas niyang sigaw na ikinamutla ni Vivian at ng lalaking kasama nito sa kama. Nahulog sa kama ang hawak na cellphone ng lalaki, at mukhang plano pang kumuha ng larawan ng mga ito. James. Gulat na yuzel ni Vivian. Saka ibinalot ang sarili ng kumot. You. Mariing sigaw niya dito, sabay duro kay Vivian. Alam niyang dapat binubugbog niya ang lalaking kasama nito. Pero tila siya taod sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang isiping bangungot lang ang lahat ng nasa harap niya. Pero ang sakit at pait na gumuguhit sa kanyang pagkatao ang nagsasabing hindi panaginip ang lahat ng nasa kanyang harapan, ngayon. No, hindi ito totoo. How can you? I'm sorry James, pero break na tayo. Tila bambang ihinampas sa mukha niya ang mga salitang yun. Hindi na ako masaya sa piling mo. Kaya mula ngayon malaya ka na mula sa akin. Tila matalim na cuts iyong sumaksak sa kanyang pagkatao ang bawat salitang yun ni Vivian. At sa sobrang sakit, wala siyang nagawang sabihin kundi ang kumilos pa atros bago pa niya ito masaktan. Pumiksi ang balikat ni Vivian nang marinig niya ang malakas na bagsak ng pintong padabog na isinara ni James. Kasunod noon ay ang pagpatak ng kanyang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Sa kanya hinayaan ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ito ba talaga ang gusto mo bebang?
Taong ni Roy na nakatitingin sa kanya. Oo, ito ang mas makakabuti para sa amin pareho. Pikit matang saad niya sa napakahinang tinig. 5 years later. Kabanata 1, Kasunduan. Come in. She bit her lip as she heard the deep voice of a man inside the office. Isang marahas na paglunok ang ginawa ni Vivian. Bago pinahit ang serador ng pinto. Nagtataka siya kung bakit bigla siya nang pinatawag ni James ng ganung oras. Kaya hindi niya maiwasang makadama ng kaba. Dapat nasa US ito para dalawin ang ina nitong may sakit. Pero kahapon ay nagkagulo ang mga board of directors sa biglaang pag-uwi ni James. Wala naman sanang issue yun, mas gusto niyang lagi itong nakikita. Pero ang balitang kumakalat sa opisina ang nagbibigay ng kaba at takot sa kanya. Takot dahil posibleng matapos na ang lahat sa kanila. Ayos sa mga narinig niya. Ikakasal na umano si James. Buong gabi niyang iniyakan ang balitang yun. Dahil mismong sa assistant nito nanggaling ang balita. Iyon ang dahilan ng biglaang pag-uwi nito. Mukhang nabigo siya. Nabigo siya sa mahigit isang taong pagsisikap na makamit ang isang mahalagang misyon sa kanyang buhay, ang mabawi ang lalaking mahal niya. Mahigit isang taong na rin mula noong makipagkasundo siya kay James Levest and CEO ng Levest Corporation, his ex-boyfriend. Lumunok siya bago nang pas siyang magsalita. Pinapatawag mo ako, sir, napapalunok pa niyang tanong. Nakayuko si James mula sa binabasang papeles sa harap nito. As expected, kaagad nagsalubong ang makapal nitong kilay at nanliit ang malalim nitong mata, kasabay ng pagigiting ng perpektong jawline nito. Umangat ang gilid ng labi ni James kasabay ng makapal na kilay. Saka siya pinasadahan ng tingin. What took you so long? Formal nitong tanong. Giving her that sharp glare na nagpaurong ng kanyang dila. Nauunahan ang ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. May kusa niyang pinigil ang sasabihin, alam naman niyang hindi nito tatanggapin ang paliwanag niya kung bakit ngayon lang siya. Inutusan pa kasi siya ng masungit niyang supervisor na laging bad trip sa kanya. Bakit mo ako pinatawag, sir? Sa halip ay tanong na lang niya. Sa lahat ng rank and file na empleyado sa Levest Corp ay siya lang ang nakakaakyat sa opisina ni James. Iyon ang dahilan kaya maraming galit at ingit sa kanya sa buong building. Mamaya darating ang isang importanteng bisita, I want you to personally assist her. Make sure she use the VIP lift. Ayaw kong makikisabay siya sa mga empleyado. Tumingin ito sa papel na nasa harap nito. Isang resume at isang picture ng babae. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang matamis na ngiti na sumilay sa labi ni James, dahilan upang makadama siya ng pait at selos. Mukhang totoo nga ang balita. Matatapos na ba ang kasunduan nila? Marahas ang ginagawa niyang pagtulak ng bara sa kanyang lalamunan. Nakikita na naman niya ang mapang-akit nitong ngiti. Ngiting hindi na minsan man nakatuon para sa kanya. Seeing him that excited makes her heart aches. Kaya lihim niyang kinagat ang kanyang dila. Napadiin yun kaya napangiwi siya. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Kunot noong taboy nito nang makita siyang nanatiling nakatayo sa harap nito. Kailangan niyang ng kaliwanangan sa mga bagay na nagpapagulo sa kanyang isipan. Totoo ba? Halos hindi lumabas sa lalamunan niya ang tanong na yun. Dahil natatakot siya sa magiging sagot ni James. What? Walang emosyong tanong nito na saglit siyang tinapunan ng tingin. Ikakasal ka sa babaeng yun. Iyong babaeng matagal mo nang hinahanap. Lakas loob na tanong niya dito. At kitang-kita niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Ngiting nang iinsulto saka ito tumayo at naglakad palapit sa kanya. Why, Vivian, are you jealous? Sarkastiko nitong tanong nang nakalapit sa kanya. Saka ngumiti-ngiting nanunuya, then he made a tongue click sound. Kung oo, mabuti yan. Dahil gusto ko talagang makita kang nasasaktan, alam mo yan hindi ba? Isa iyong confirmation mula dito. Oo, gusto nitong nasasaktan siya. Kaya nga harap-harapan nitong ipinapakita sa kanya kung gaano siya kawalang halaga sa isang James Levest.
Napasinghap siya nang hilahin ni James ang braso niya. Madiin ang pagkakahawak noon kaya alam niyang magkakapasa naman yun. Pero hindi siya maaring magreklamo. Halos damaykit ang labi nito sa mukha niya. At amoy na amoy niya ang pabugang gamit nito na nanutpa sa kanyang ilong. It was the same scent she loved about James. Pinigil niya ang sariling magpadala sa sensasyong binubuhay nito sa kanyang katawan. Kung bakit kasi kahit nasasaktan siya, mabilis pa rin siyang naakit kay James. Ganon siya kabaliw sa kanyang ex-boyfriend. Yes, James was her ex-boyfriend dahil sa kasalanan niya dito noon. Kung alam lang sana isang marahas na pag-iling ang ginawa niya. Kasalanan niya kaya umanot sila sa ganito. James used to love her so much. Pero hindi na ngayon. Kahit magpakasal ako sa kahit na sinong babae, Vivian. Yumigting pa ang panga nito at